Hey, what's up guys? Good morning. We are back again dito sa aming channel. So ngayon, may ginagawa tayong fabrication ng sliding screen door. Bali, actually this is a usual na ginagawa ng mga installer, but since gusto kong makatulong sa inyo, sa mga baguhan or sa mga gustong matuto sa larangan ng aluminum and glass, so I wanted to share it to you yung process natin kung paano mag-fabricate ng sliding screen door. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na rin itong ating video, at huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga future upload natin kagaya nito. So tara guys, pakita ko sa inyo yung ginagawa naming sliding screen door. So ito yung ating ginagawang sliding screen door. Yung option natin, since yung inclusion talaga ng sliding screen is wise to 2-1, medyo manipis yun, medyo di ganun ka durable. So I came up to this option. Yung gamit natin is SF101. Pwede rin po yung Alco frame or Alchemist frame. So since medyo tight po yung budget, we arrived to this option. SF101 po yung ating ginamit. So yung naging pamamaraan natin, yung ginamit natin sa ibabang bahagi is SD bottom rail. Now you are wondering kung paano natin ito lalagyan ng screen. So please continue watching the video para makita nyo po kung yung process natin kung paano natin ipapasok yung ating screen, since wala pong pagkakabitan. Kung napapansin nyo po, wala po kayong access kung paano po i-bend yung expanded wire. So yung screen door nga pala natin is with expanded wire then screen mesh. Ayan. So yung process natin dito is syempre nalagyan ko na po ito sa ibabaw. Dito na lang po pakita ko sa inyo yung magiging diskarte natin kung paano natin ilalagay yung expanded wire at the same time yung screen mesh. But before that, flex ko muna sa inyo yung pagkakaset up natin ng gulong, since SF po yung ating gamit. So most likely yung ibang gumagawa, yung bottom part nila is SF na rin. Then yung possible na roller is yung screen roller, or actually marami pong option, but since we wanted it na ma-adjust po yung alignment ng ating gulong, so SD bottom rail yung ating ginamit. So yun po yung naging option natin guys. So pinasok natin yung SD bottom rail dito sa kanyang SF. Ayan, and then naglagay tayo ng butas dito para sa kanyang adjusting ng kanyang level or yung alignment ng ating screen door. So without further ado, pakita ko sa inyo yung diskarte natin dahil nandito na si Tamban. So ayan, una natin ikakabit is yung ating expanded wire. So yung diskarte natin kung paano natin ipasok sa bottom itong ating expanded wire is necessary nating i-bend yung tip at least 1/4 siguro, or 6 mm or 5 mm. Yan, bend natin ito guys, yung tip ng ating expanded wire. Let's alib, kurimaw ka. Yan, bend natin hanggang sa dulo. Ingko dito ka, nag-vlog pa me. Mga distraction ng Tamban o Kalib oy. Ayan guys, na-bend na natin siya. Bend pa natin ng konti. So comment down below kung ano po yung diskarte nyo sa ganitong uri ng screen. Ganyan lang. So ito na yung result guys after nating ma-bend yung mga tip. Ayan, kung napapansin niyo po, naka-curve na po yan. So next natin gawin dito is ipapasok natin siya guys dito sa kanyang SD bottom rail. Ayan. So after natin mapasok sa bottom rail, ayan, kung napapansin niyo po, naka-hook na po yan. Ayan, saka tayo mag-bend dito. Push the love. So ayan, mag-start tayo dito sa may baba, bend natin. Then dito sa may gitna.
sa may dulong bahagi. Ay, sa lagi. Wait lang, wait lang. Kadali lang. Pwede maulihin ko. Sure. Lumabas. Lumabas si Kwan. Charlie. Lumabas si Ryan kagabi. At gani kagaina din. Kagaina. I Kanina like your Tagalog kagaina. So, Bisaya mo po ako ni Kuan. so ayan guys, na Kanina. ipasok na natin yung sum of the expanded or yung overlap ng expanded sa frame. Then saka natin ikakat itong sa gitnang bahagi. Since overlap po siya ng masyado, cut natin ito guys. Sana kadali lang. So ayan. So yung gagawin natin dito is ay papasok natin itong naka-overlap, lahat ng naka-overlap sa kanyang frame. Then next is saka yung screen na po yung ating ikakabit. So ayan na guys, na nakabit na natin yung expanded wire, na bend na po natin yung mga naka-overlap na expanded dito sa kanyang SF101. So next procedure natin dito is yung pagkakabit ng screen. So same process lang po yung ating procedure sa pagkakabit nitong expanded wire or yung screen mesh rather. So i-bend rin po natin yung tip. So this time almost 3/8 po yung ating i-bend. So kung napapansin nyo dito po sa may dulong bahagi, yung may makapal na part po ng screen natin i-bend. Ayan. So after nating mag-bend yan, babawasan lang natin yung dulo para maipasok natin sa SD bottom rail. Ganyan. Yan. Since kung napapansin nyo po, medyo malaki po yung awang dito. So gagamit tayo dyan ng vinyl number 4. So ito yung vinyl number 4 guys. Meron mo na dito. Ito ni. Yan. So pasok natin yung screen. Ipasok mo. Guys, medyo mahirap siya. Then saka natin ipapasok itong vinyl number 4. Actually maluwang po siya, pero that's fine dahil yung pinaka last na procedure nito is mag-a-apply tayo ng silicone dito sa may gap. But before that, necessary natin ihudhud muna itong screen. Wait lang guys. Babawasan lang natin yung mga excess o yung sobra rather. Siya. Okay natin ito. So gamit itong ating vinyl number 3 para dito sa ating pagkakabit ng screen mesh. May mga sayo pa ba ito? Then sa kabila. So, turn ako. So malino. Bayo ay ta. Change position. Medyo kulubot yung ating screen.
Madali siyang mag-isip. Magaling na po niya. Itong ganitong passing screen. Ay! Gisi. Gisi din. So, hindi. Gisi. Silikon naman. Walang nakakita. Ka-video. Ayan, palabot siya masyado. Uy. That's fine. Alright. So, ano yan? So, ayan guys, nakabit na natin yung screen. So, saka natin ikakabit yung mga lock. Ayan, this is the lock of SF101. Ito po yung 102. So, make sure to cut this one according po sa kanyang sukat. Nang sa gayon, hindi po siya ganun ka-ugly pag malaki yung space. Kumbaga, 0-0 dapat. 102. 102. Yes. Tantang. Ha? Patdam. Para pa humagin itong project ba? Ha? Wala ko nagitaan eh. Ano to? Malagay ko talaga. Sa? Ito di. Tandag? Tandag. Huwag sa ko. Wala ko yun ano. Hugsa? Ba't tatlo ito? Dapit sa? Bayog ba? Eskwela pa masikalid. Huwag ito ko gluson lang. Pakal ka rin. Huwag ito gluson lang. Ay mag-build pa rin kung ka ng camper. Talagang na. YouTube na ko na siya. So ayan guys, we're done. So ayan, after natin malagay yung mga lock, kung napapansin nyo po, may kulay po yung vinyl. Kumbaga litaw na litaw po siya. So ang option natin dyan is dyan ka lang. Pot silicone. Words English mo to. So mag-a-apply tayo ng silicone dyan to cover this vinyl. So make sure na malaki po yung butas na inyong nozzle lang sa gayon. Masiselyo po yung naka-overlap na vinyl number 4. Ano video dia? Sabay yun. Okay. May puti pa. So ayan na guys, ayan na si Madam. So we're done sa pagkakabit po ng expanded wire. At the same time itong screen mesh na ating ginawang option sa sliding screen door. Ayan, this is it. So since light lang naman po ito, yung gamit nating gulong dito is SD nylon roller na single lang po. So it would be better kung steel, pero since like I said, magaan lang naman po ito. So okay lang po yung nylon roller na single yellow. Then pakita ko sa inyo yung harapang bahagi nito. So that's how it look like. So update ko kayo guys pag makabit na namin ito. Bali kakabit namin ito sa Bayugan City. So ito yung butas ng kanyang SD12 o yung lock. So yung process natin sa pagdudugtong ng center or anong tawag nito? Crossbar is ganyan lang po. So we make it easy nang sa gayon na hindi na tayo mahirapan guys. And then make sure na yung pagkaka 45 po is 0-0 talaga.
So that's it for now. Kung bago lang kayo dito sa aming channel, please do subscribe and then palike and share na po dito ang ating video. So that's it for now. Bye bye. Ups. No, it's okay.